Hello, Taurus! Kamusta? Welcome muli dito sa iyong reading. Ito ay for the week of February 11 hanggang 28 na itong reading na to. But just in case hindi nyo siya mapanood yun sa mga petsa na yan, timeless reading din naman ito. Kahit kailan to dumaan sa inyo. Okay? Sun, Rising, Venus, or Cross Watchers, welcome po dito. Kahit na anong gender, wala tayong dito pinipili. Okay? Maraming salamat for dropping by, Taurus, sa iyong oras para manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. And thank you. Malaking tulong po kung magsusubscribe ka or follow. Like and share na rin po. Trust. Ang unang card mo ay trust. All is as it should be. Para sa akin, itong trust na ito is parang faith Surrendering sa divine. I-trust mo lang kung ano man yung nangyayari or mangyayari sa iyo itong mga susunod. No? Ipagkatiwala mo lang yan sa divine. Kumbaga, maging kalmado ka lang and trust the divine timing of kung ano man yung nangyayari ngayon sa buhay mo. Kumbaga, meron itong reason bakit ito nangyayari sa ngayon or kung mangyayari pa lamang ito sa ngayon. Magtiwala ka lang sa kung ano yung nangyayari ngayon. Ito ay ipagtiwala mo doon sa divine timing kasi kung naguguluhan ka man ngayon sa kung anong nangyayari, marireveal din yan sa tamang panahon Okay, so i-trust mo lang ito sa divine, pagkatiwala mo lang yan. All is as it should be. Sabi kasi dito sa card na to, magiging okay din ang lahat All is well. Kailangan mo lang talagang mag-trust. No? Kahit na ano man yung nangyayari sa ngayon, i-trust mo yan sa divine. Everything will be revealed sa divine timing. Ano to? Clickbait plastic smiles as status upgrade. Alam mo, may tao rito na sinasabi rito itong tao na to ay fake Taurus. Yan plastic smiles. Huwag ka basta-basta magfo-fall siguro. Kasi parang merong tao or mga tao rito na meron silang hidden agenda or hindi talaga sila or yung pinapakita nila sa iyo is hindi talaga yun yung tunay na pagkatao nila. Kasi ayan, may fake kindness o baka bait-baitan kapag kaharap mo, masyadong friendly. Hindi naman sa lahat ng oras, lahat ng tao ganun na porke mabait sa'yo fake meron naman talagang mga tunay. Pero kasi ito particular meron ditong tao na fake siya sa'yo. Pwede kasing ngiti-ngiti siya sa'yo, mabuti siya pag nakaharap, pero pwedeng meron siyang tinatagong resentment sa'yo. Or kung ano man yung hidden na na pagkatao niya.
Kumbaga, ito lang yung pinapakita niya, yung front niya yan sa'yo, pero may something behind doon. Pwedeng this person is, ano lang, mapagpanggap. Minamask lang niya yung true nature niya dun sa pagiging mabait sa'yo or friendly. Baka may motibo, ayan, no? Kasi may clickbait din eh. Something misleading. Yun nga, ito, parang pinipeke ka nitong person na to. Parang binubola. Ayan, may energy kasi dito na parang, ano ba tawag nila dun? Kukunin nila yung kukunin nila yung loob mo eh. Kukunin niya yung loob mo na parang pwedeng nagpapa-impress siya sa'yo. Sa una, masyadong friendly, masyadong mabait, pero meron palang, parang huhulihin ka lang niya sa patibong, alam mo yun? Kasi clickbait yan eh. Basta, kung sino man yung person na yan, or kung ano man itong offer na to, it's not what it seems. Talaga, kaya be careful. Maging matalas ka. Status upgrade. Maganda ito. Kasi meron kang mga ma-acquire na bagong assets. Pwede. Ayan meron kang mga new achievements, parang nag-i-improve yung level ng pamumuhay mo. Yung lifestyle mo particular, may mga pagbabago or upgrade pagdating sa lifestyle mo. Ayan, to the next level ka nga. Baka makakabenta ka ng property and ang laki ng commission mo. Or parang ano ka dito eh. Makaka-jackpot ka na kumita ka ng malaki. Meron something na ganun. Pero ito hindi ito yung swerte lang na bigla ka na lang nagkamal ng malaking pera. Hindi ganun. Kasi achievement yan. Ibig sabihin ito ay galing sa hard work mo. Taurus, kung ano man yung magiging source na yan. Pero yun ay magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Kasi nga magkakaroon ng level up eh pagdating sa status mo tsaka sa lifestyle mo. Promotion, yun yung mga ganyan, or nagpundar ka ng business tapos yung business mo, alam mo yun, hindi mo ine-expect na magiging patok na patok. Kumbaga sa pelikula parang box office hit at ang laki ng ang bilis ng naging growth mo. Kaya ang laki kagad ng pinagbago sa sa lifestyle mo. Kasi pwedeng kumita ka nga ng malaki dyan eh. Pwedeng business. Pwedeng galing sa business mo. Ten of Cups. Water sign energy, Cancer, Scorpio, Pisces. The Emperor, Aries energy. Five of Cups, reversed. Four of Wands. Wait lang, tabi ko tong ibang baraha ko. May mga tao rito na maaaring naiinggit sila doon sa success mo, sa laki ng ipinagbago ng kabuhayan mo. Halimbawa, na-promote ka, pwedeng iba dyan, naiinggit sila sa'yo kasi umaangat ka na sa buhay, nag-level up ka. And ang nafe-feel ko, meron pwedeng may tao or mga tao na gusto nilang maka-in sa buhay mo kasi nga nakikita nila na successful ka na or marami ka ng pera. And ang hindi maganda diyan is pwedeng may mga hindi magandang motibo sila sa iyo or intention, no? So sa mga tarot cards mo, yun nga sabi ko, pwedeng may mga water, Cancer, Scorpio.
Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, tsaka mga fire. Nakikita ko rito, parang may something tungkol sa bahay or sa pamilya eh. Hindi ko lang alam kung ito ay mga hindi pagkakaunawaan, like may mga kapamilya ka ba, kamag-anak ka ba na hindi mo kasundo, or mga nakaalitan or nakasamaan ng loob before. Kasi parang nakikita ko may mga challenges, may mga misunderstandings pagdating sa pamilya, mga relatives mo. Kasi nakikita ko parang may problema sa bahay eh. Yun lang. So, kung mangyayari pa lang to, yun. Pwedeng may mga ganyang pangyayari na merong something na magkakaproblema sa mga family members or sa bahay mismo. Anything na related doon sa bahay. Feeling ko lang may mga wounds pa, pwedeng ito ay from past na may mga alitan sa pamilya na pwedeng until now hindi pa rin nare-resolve, and nakikita ko mukhang hindi pa to maayos. Meron ako nasa-sense about realty. Baka kasi, meron something dito eh. Kung nag-invest ka man sa realty o yun talaga yung profession mo, nakikita ko na magiging mataas yung position mo dyan. If ever na gusto mo palang pasukin yan. Or kahit nandiyan ka na. Parang magiging boss ka. May promotion, may pag-angat. May pag-angat talaga ng ng status mo at saka sa sa income. Na nakikita ko pwedeng sa siya, sa realty. Sa construction, sa realty. Ayan, yung mga tipong trabaho na gano'n, like mga engineers or architects, basta parang related siya sa realty. Yung iba sa inyo, pwedeng sa food business. Food business, pagiging chef, baker, pwedeng mga ganun. So, yun yung mga nakikita ko dito na maaari magbigay sa'yo ng success and maraming pera. Pero kahit naman anong profession natin kung ano naman talaga kung saan ka magaling, ano yung talento mo, yung skills mo, yun yung gamitin mo. Pero yun lang yung mga nakikita ko to kasi, parang di ba? Sa cooking, sa food, sa mga realty, pwedeng ganun. O kung nagre-resonate sa inyo yan. Baka sa inyo talaga yung reading. Wow, nakikita ko rin dito, pwedeng meron ako nafe-feel na something na na-outgrow na dito sa Four of Wands reversed. Parang hindi, kumbaga parang nag-stay ka sa isang company. Parang ang feeling ko, na-learn mo na yung mga dapat mong na-learn dyan. Tapos nag-grow ka na dyan, naging successful ka na. Pero kasi to the next level ka na So parang nafe-feel ko rito is, malaki pa yung room mo to grow. Kaya feeling ko lang, pwedeng iba sa inyo dito, meron din kayong pag-alis. No? Pwedeng paglipat ng company or pag-iiba ng profession. Something na related doon. Na feeling ko, gagawin mo yan kasi gusto mo rin mag-grow sa ibang larangan. Parang ganun. Gusto mo i-explore yung chances mo, possibilities sa ibang field. Yun, sa ibang field. Kasi nga dito successful ka na rito Pwede mo gusto yung i-explore yung ibang avenues para dun mag-grow ka rin sa ibang sa ibang bagay.
Mhm. Meron something dito na parang specific na goal mo sa family mo. Parang yun na lang yung kulang. Oo, siguro yun na lang talaga yung isang hindi mo pa na-achieve. Pero wala namang imposible talaga, 'di ba? Kahit naman anong gusto nating i-achieve, depende naman sa atin 'yan. Meron something dito sa Ten of Cups mo, reverse, na pwedeng iba sa inyo kasi super successful na kayo, dami niyo ng pera or successful kayo sa position niyo, sa business niyo. Pero pwedeng iba kasi ang kulang na lang sa inyo is secured marriage or children or family. Pwedeng iba sa inyo yun na lang talaga yung kulang. Hmm. Okay, nakikita ko maaaring may mga losses dito with the Five of Cups. Ano man yung gagawin mo na yan. Pwedeng may sumablay dyan. Pero kasi nakikita ko na makaka-bounce back ka pa rin eh. Kumbaga itong Five of Cups kasi yung energy na not all is lost, Taurus. So yun, matalo ka man dito, ano man yung mangyari dyan, hindi man maging successful yan. Hindi pa yan yung, kumbaga, hindi pa naman nag-end dyan lahat ng bagay kasi meron pa rin namang natitira pang ibang opportunity sa iyo eh, na makapagsimula ka sa ibang paraan or sa ibang lugar, no? Kumbaga may chances ka pa. Yun lang yung napipil ko rito sa Five of Cups. Okay, yung iba dito, nakikita ko baka magkaroon kayong pagsubok pagdating sa love life. Pwedeng magkaroon kayo ng pagsubok sa marriage nyo, sa relationship nyo. Iti-test yung pinaka-foundation ng samahan ninyo. Oh, yung iba nga dito nakikita ko possible na magkaroon ng pagkasira ng family kung family na kayo ha. Nakakita ko dito na pwedeng may umalis, maghiwalay, no? Pero alam mo hindi nag-e-end dun yung love story mo. Kasi kahit na bawa nagpakasal ka, nagkaroon kayo ng family, and eventually nagkaroon ng test sa family ninyo, sa marriage nyo, nasira yung family. Nakikita ko with the Five of Cups na makakapag-start all over again eh. Hindi ko nga lang ma-sure kung ito ay with the same person or kung meron ka mamimit na new person. Like bagong love life. Kasi nandun yung possibility na merong new person or new beginning sa'yo since may page dito. Pwede, yung iba sa inyo pwede may new person or new love life, new beginning na darating after ng breakup. Kumbaga, meron at meron pa rin namang darating sa'yo na pag-ibig. Okay, so yan yung mga messages mo sa tarot. Actually, meron ditong person na gusto kanyang kausapin. Gusto niya mag-message sa'yo, siguro gusto kanyang tawagan. Pero hindi niya magawa. Hindi ko alam kung nahihiya yan. Nahihiya. Nag-aalangan siguro. Or baka pinag-iisipan niya pa. Paano kanya kakausapin. Pero merong someone dito na gusto niya magparamdam sa iyo eh. Si Page of Wands. Pwedeng fire sign. Pwedeng Aries. Okay? Pa iba parating. Forces working against you. Nako, may mga
circumstances na maaaring yun yung maging sagabal, kontra sa'yo. October, baka merong something about the month of October, lagay na lang natin dyan. Lumilito yung October. October, March, mga month yung nakukuha ko. Staff. Pwedeng yung iba dito, may important na ganap. Baka yung mga ibang binanggit kong mga energies dito ay pwedeng mangyari ng October or March. Or maybe you're dealing with someone na born in October or March. You'll be taken care of in difficult times. Yun yung sinasabi ng staff mo. Okay, hindi pa rin, kahit dumating yung mga time na alanganin, mukhang makakasurvive ka pa rin, yun yung feeling ko dyan. Magiging okay ka pa rin, hindi ka basa-basa pababayaan. Finger, meron na nga, warning kasi tong finger na to eh. Pwedeng may problema na dito sa present or merong paparating na problem in the near future yung tinuturo ni finger. Ano kasi nga, di ba yung sinasabi ko sa yung clickbait? Ayan, mag-ingat ka na lang dun sa mga budol-budol, yung mga too good to be true na mga offers or yung mga tao na masyadong mabait, friendly sa'yo. Kilalanin mo muna bago ka magtiwala kasi pwedeng may mga hindi magandang motibo. Announcement daw, bell. Importanteng ano yan. Importanteng mensahe or information na marireceive mo sa mga susunod na araw. Wala tayong closing messages. Ang unang nahugot natin ay clairvoyance. You have the ability to see what others cannot. You have a widened perspective and imagination. Allow clairvoyant energy to fill your dreams in daily life. You have a heightened ability to appreciate people and the beauty of life. And you can guide others to make favorable choices. Ang pinaka-affirmation mo, I use my clairvoyance to help myself and others. Especially dito, yung sinasabi ko kanina na tao or mga tao na fake sila sa'yo. Sa tingin ko, kung mataas naman yung intuition mo, ito yung card na yun na nagsasabi na maybe meron kang matalas na pakiramdam pagdating sa mga ganyang bagay. So, gamitin mo yun. Advantage mo yun kumbaga. Ito yung angel card mo. Sa closing message, sinasabi? Sometimes you may think God isn't listening because He didn't answer your prayer. Later, you may be thanking God for that unanswered prayer. So, hindi porke pinagdasal mo to, hindi pinagkaloob sa'yo, magtiwala ka lang kasi may reason bakit hindi binigay ni Lord sa'yo yun. Maybe hindi yun yung para sa highest good mo. Or maybe merong mas better na darating na itinakda niya para sa'yo. Godspeed, babush.